Eh, and tayo po ngayon ay nasa ah, paggunita ng araw ng pagtutubos o Day of Atonement. Mga kapatid, isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananampalataya ay yung pagtutubos sa ating mga kapatid. So ito yung sumisimbolo sa lahat ng bagay patungkol sa ating pagkakaligtas. Kaya ngayon tayo ay ah, alamin natin, aralin natin no, kung paano ba nangyari itong mga bagay na ito. Kung ano ba yung dapat nating gawin. Ano ba yung dapat nating isaalang-alang pagka tayo ay gumugunita ng ganitong mga gawain, mga kapatid. Ayan. Ayan. So, sige po. Ah, tayo po ay manalangin bago tayo magsimula. Ah, aming Ama, salamat po sa lahat ng pagkakataon na binigay mo sa amin upang ah, makapasok sa gawain na ito, Ama. Nababatid namin na ito ay mahalaga sapagkat ito ay ah, tinatawag na tinakdang araw mo at mahalagang simbolismo sa mga pagganap ng aming Panginoon sa mga darating na panahon. Ito ay larawan ng mga darating na mga gagawin at tutuparin ng aming Panginoon na pagtutubos sa araw ng iyong paghuhukom. Salamat po, Ama. At kami ngayon nandirito, humingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan, linisin mo nga po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, kahinaan. Tanggalin mo nga po lahat ng aming mga ah, distraction upang hindi namin ah, matanggap ng maayos ang iyong salita. Bagkus, ah, bigyan mo po kami ng kaunawaan sa aming mga puso't isip, panahanan mo kami ng iyong Espiritu, Ama. At patuloy kang manahan sa aming kalagitnaan, magturo sa iyong Espiritu. Kami aasa na siyang bubukas sa aming mga puso at isip sa lahat ng mga pag-aaralan namin. Gamitin mo lang po kami maitili ang maunawaan namin itong mga salita at ikaw na nga pong bigay sa amin ng karunungan at ng kaalaman sa lahat ng mga bagay na ito, Ama. Kami ay tatalima sa iyong mga daan. Tulungan mo po kami at gabayan. Ikaw ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain ito. Tulad ng ganito, Ama. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Isa. Amen. So, so yung purihin ng ating Panginoon. Share ko lang yung screen ko para sa mga verses. Ayan, purihin ng ating Panginoon. So tayo po ngayon ay gaya na nasa background ko, no, tawag dyan Day of Atonement. Ano nakaraan yung last piece natin ay tinatawag din na Day of the Trumpet o yung Teruah, ibig sabihin Day, Trumpet is Teruah. Ngayon naman, Yom Kippur, yung Yom, ibig sabihin Day, araw ng pagtutubos o atonement, mga kapatid. Siguro yung mga nakasubaybay sa atin, alam na tayo ay ah, gumugunita ng mga kapistahan ng Diyos, mga kapatid. Ito ay kapistahan ng Diyos na binigay sa tao. At magmula noon hanggang sa panahon ng mga tinatawag nating mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid sa pananampalataya, ay ginagawa o ginaganap itong gawain ito, mga kapatid. Tayo ngayon ay dadako dito sa gawain na ito upang alamin natin, no, bakit ba mahalaga to? Sasagutin natin muli yung apat na katanungan. Ano ba yung apat na katanungan natin, no? Ano ba yung araw ng pagtutubos?
kailan ba ito ginaganap, paano ito ginaganap, at ano ang kahalagahan nito. Ayan. So, let's start. Ayan. Day of Atonement, ibig sabihin ng atonement, pagtutubos. Nung pag ating isa-search, ibig sabihin ng atonement. 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 Sabihin, reparation for a wrong or injury. Or reconciliation, God and mankind through Yahushua HaMashiach. So sa normal meaning niya, ibig sabihin repair o ah pag-aayos sa ayos, no, ah yung pagkakamali, itutuwid, yon pagtutuwid ng pagkakamali, pagsasaayos ng pagkakamali o injury. O sa religious context daw, reparation o expiation for sin. Ano ba yung expiation? Kasi ang hirap ng ng word, no? Ibig sabihin, amendment. So, ibig sabihin, yung natin, no? Yung pagbabayad, ina-amend, no? Pag-aayos dahil sa kasalanan. Pagka sa religious, context. Pero kapag sa Christian theology, ang ibig sabihin ng atonement ay reconciliation o pagbabalik o pag-aayos ng relasyon ng Diyos sa tao. Yun ay sa pamamagitan ng Panginoong Yahushua. So, yun yung ibig sabihin ng atonement. So, sa atin, sa Tagalog, ah, sa iba't ibang mga Tagalog natin na libro dito sa NBB tag ang tawag diyan ay sabi pagtubos o pagtutubos. Pag naman dito sa ibang mga sa New Testament lalo no sa Bagong Tipan, ang tawag diyan ay pag-aayuno, mga kapatid. Araw ng pag-aayuno. At araw ng pagtutubos, iisa lamang po 'yon sa kasulatan. Yan. Parang lang 'yan, no? Parang Pentecostes. Sa Pentecostes, 'di ba, sa Bagong Tipan lang naman 'yun. Pero yung ibig sabihin ng Pentecostes ay pista ng mga linggo dahil 7 linggo yung bibilangin at the same time yung kinabukasan no, which is ika-50, ang ibig sabihin ng Pente, 50. So, pista ng mga linggo yun, o Feast of Weeks na tinatawag natin. So, ano ba yung araw ng pagtutubos? Ayan. Mababasa natin yan dito ah, sa Leviticus 23, verse 27 to 32, mga kapatid. Ayan. So ito ay pang-anim sa mga kapistahan na itinatalaga ng Diyos sa tao, mga kapatid. Ah, Bali ito ay huling dalawa, no? Ito yung second to the last na kapistahan, Day of Atonement, mga kapatid. Kung babasahin natin, sabi dito sa 27, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon ng inyong banal na pagtitipon, mag-aayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon sapagkat iyon ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Ito'y isasagawa bilang pagtubos sa inyong pagkakasala sa harapan ni Yahuwah na inyong Diyos. Ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambahayan ng Diyos. Pupuksain ko sa harapan ng madla ang sinumang magtrabaho. Kaya huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon. Panahon, saan man kayo naroroon. Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag kayong magtatrabaho mula sa gabi ng ikasyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon. At mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. So kaya pala tinawag na araw ng pag-aayuno sa Bagong Tipan dahil yung pinaka main purpose nito
ay pag-aayuno, mga kapatid. Ano ba sa English ng pag-aayuno? Actually, napag-aralan na natin yan noong nakaraan. Ang tawag diyan ay fasting. At alam naman natin ang ibig sabihin ng fasting. Ito ay tumutukoy sa pagpapalipas ng pagkain o inumin. So ito ang tema, mga kapatid, ng araw ng pag-aayuno. Yung, yung araw ng pag-aayuno o araw ng pagtutubos, by its word, pag-aayuno, mga kapatid. Ayan. Kung makikita kasi natin, bakit mahalaga pala? Bakit mahalaga itong araw ng pag-aayuno? Mahalaga ito dahil nababatid natin na ah, tayo bilang tao ay nagkakasala. Tayo bilang tao ay nagkakamali, mga kapatid. Lalo-lalo na nung panahon na ah, hindi pa naibabahagi yung tinatawag na banal na espiritu sa tao, no? Pili yung mga tao na mayroong banal na espiritu. Yun yung mga kinasihan ng Diyos, mga propeta, mga patriarko, ayan. Pero yung the rest of the Israelite, mga kapatid, ay hindi pa ganoon natatanggap yung tinanggap natin ngayon na banal na espiritu. So, noon mas prone yung tao ah, sa mga makalaman o tinatawag na nating sa buhay na makalaman, no? Sa mga pagkakasala. Bagamat ang Diyos nagbigay ng batas, alam naman natin, no, sa isang gobyerno, sa gobyerno ng Diyos ay lahat ng nagkakamali, nagkakasala ay pinaparusahan, di ba? At lahat ng mga nagkakasala ay nagkakamali ay kailangan ng kapatawaran sa kasalanan. Yun yung ating tema. Pag-aralan natin kung ano ba yung kasalanan. Kasi yung kasalanan, yun yung ah, tinatawag natin, pinakadahilan kung bakit itinatag ng Diyos itong araw na ito, mga kapatid. Batid din natin na ang Diyos nagtakda ng araw ng kanyang paghukom. Pag may paghuhukom, mayroong mapaparusahan, mga kapatid. Which is, very, naman yan, very clear naman yun, no? Siyempre, kahit naman sa batas natin ngayon, pag nagkamali tayo, may pagkakasala. Kahit manood ka ng news ngayon eh, ang daming mga ang daming mga balita, no? Ah, may mga, 'di ba? May mga Senate hearing pa nga, 'di ba? May mga Congress hearing pa nga para lang alamin kung sino ba talaga yung nagkasala kasi may kailangang may nang-abuso o may gumawa ng mali, kailangan niyang magbayad sa kanyang pagkakamali. Yun talaga yung tinatawag nating nararapat. At kung siya ay maparusahan, ang tawag doon ay katarungan. Upang mabigyan ng katarungan ang nagawa niya ng pagkakamali, kailangan niyang pagbayaran yung kanyang kasalanan. So, ang araw ng pagtutubos ay tumutukoy sa pagbabayad ng kasalanan. Ano ba yung ibig sabihin ng kasalanan? Ang ibig sabihin ng kasalanan ay kung ating babalikan dito sa ah, 1 John 3:4, ayan. Ito ay paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Sapagkat ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. So, yung mga paglabag ng tao sa batas ng Diyos, yun yung kasalanan, mga kapatid. At gaya ng sa sa natural na gobyerno na nag-i-exist ngayon, syempre pag nagkasala tayo sa Diyos, meron tayong dapat bayaran. Ano ba yung kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay depende, no? Depende. Pero mostly sa spiritual, kamatayan. Yan. Yung mga kasalanang hindi nabayaran, no? Kailangan kasi may magbayad ng kasalanan natin. Merong maparusahan. Ganun talaga yon, mga kapatid. Hindi pwede na walang mapaparusahan. Kasi kapag walang naparusahan, walang katarungan. Pag walang nagbayad,
Kaya ka naman nagbabayad kasi may damage eh. Meron kang nasira o meron kang ah, nalabag, no? Wala naman kasing libre sa panahon natin ngayon. Hindi ka naman pwedeng gumawa ng kahit anong gusto mo tapos malaya ka na hindi ka magbabayad dun sa mga ginagawa mong kasalanan. Sa ngayon, may mga taong ganon na malaya sila kahit na gumagawa sila ng mga kamalian, no? Pero hindi sila makakatakas doon sa itinakdang araw ng Diyos na paghuhukom. At yun doon, wala na silang, hindi na magagawa ng paraan ng kanilang mga kayamanan, yun ng mga pera, no? Hindi kayang bayaran ng pisikal ang espiritual. Tandaan po natin yan. Lahat ng bagay patungkol sa spiritual, hindi mababayaran ng pisikal na bagay. So yung kasalanan natin sa pisikal, kung nagkasala ka pisikal, sa sa batas ng tao, pwede mong ano yun eh. Pwede mong aregluhin yun, di ba? Pwede mong bayaran yun eh. Sa pamamagitan ng pera. Pero yung yung kung hindi mo yun bayaran sa Diyos, ay haharapin mo pa rin yung hatol doon sa ikalawa mo, buhay, o tinatawag natin na judgment day. Kasi bubuhayin lahat eh, kasama ng mga patay para hatulan, mga kapatid. Matuwid man o hindi, no, matanda man o bata. Actually, bata, hindi naman talaga actually. Yung hamak o maano man, no, hamak o tanyag man yung taong yun, matuwid man o hindi, ay sama-sama nga hatulan doon sa harap ng trono, no, upang ipagsulit ang kanyang kasalanan. So gaya na sinabi natin, wala namang libre kapag ka nagkamali, may kailangan magbayad. Which is obviously true, no? So, just to give us an idea, pagka kasi yung tao na may misinterpret yung ibig sabihin ng pagpapatawad. Pag sinabi kasing pinatawad ka, kahit na pinatawad ka, meron pa din tinatawag na bayad doon sa kasalanan na ginawa mo. For example, no, ah ah ano ba may example nun? For example, ah nabangga mo yung yung kotse ng kapitbahay ninyo. O kaya na mo, tagbabike ka tapos nagasgasan mo, di ba? So, syempre magrereklamo yun. Bakit? So, ireklamo ka nun sa barangay or sa police, di ba? So ngayon, humingi ka ng tawad sa kanya, di ba? Tawarin mo ako kasi hindi ko naman po sinasadya, wala naman po akong intensyon na sirain yung windshield, no? Basagin kung ano man yung babasag yan sa nyo, sa kotse po ninyo. So ngayon, pinatawad siya ng tao. Kasi mabuti yung puso nun eh, no? Humingi siya ng tawad, tapos parang naantig sa kanya, naawa, pinatawad siya. So, ang nangyari nun, pinatawad siya, okay na siya, no? Pero, at the same time, doon sa damage sa sasakyan niya, meron pa rin kailangan magbayad doon, no? Meron pa rin kailangan magbayad doon, no? Hindi ibig sabihin na pinatawad na siya, hindi na niya babayaran yung damage na ginawa niya. Nakuha natin. So, it's either saluhin ng may-ari yung bayad doon sa sasakyan. Kasi syempre, nasira eh. So, hindi mo na magagamit pagka nasira mo, di ba? Hindi mo na siya mapapakinabangan. May kailangang umayos nun, may kailangang magbayad ng pagpapaayos nun. It's either siya yung nakagawa nun or merong sumalo in behalf doon sa taong yon. Pero kailangan pa din bayaran. Hindi pwedeng walang magbayad kasi pag walang nagbayad, mananatiling sira yung nasira. Hindi maaayos. Nakuha ba natin? So, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin, no? Nung nagkasala tayo sa pamamagitan ng pagpasok ng kasalanan, sa pamamagitan ng ating mga magulang na si Adan at si Eva, nagsimula na yung kasalanan ng tao eh. Di ba? Nagpatong-patong yung utang ng tao. Sabihin, kada magkakasala tayo, nakakaroon tayo ng utang eh sa Diyos. Kasi may batas ng Diyos. May batas ng Diyos na dapat sundin, no? Sabi nga, di ba, kung titingnan natin, itong ah, yung sikat ngayon dun sa si Alice Go, di ba?
Iguhuwaping daw, no? Example lang naman 'to mga kapatid para maintindihan natin, no? May final sa kanyang kaso, human trafficking, 'di ba? So isang kaso lang 'yun, no? Pero yung kaso niya is 23 counts of case of human trafficking. So ibig sabihin nun, bakit 23 counts? Ibig sabihin, 23 times na kasing 23 times na napatunayan na ginawa niya yung human trafficking na yun. Kaya 23 times yung counts, 'di ba? For example din ganito may tao no, tapos pumatay siya ng 10 tao. Pagka inano siya, pagka kinasuhan siya ng murder, hindi lang isang murder yun. Kasi 10 tao pinatay niya eh. So, ang tawag dun, 10 counts. Depende kung ilang counts yung ginawa mo. Di ba? So, ibig sabihin, kada pala gagawa ka ng kasalanan, nagpapatong-patong yung kaso mo. Ganon din sa batas ng Diyos. No? Kada, kada magsisinungaling ka, kada manloloko ka ng tao, kada mangangalunya ka, or kada sasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, nagpapatong-patong yung kaso mo. Nakalista yan ah, sa Diyos. Alam ng Diyos yung mga kasalanan natin, mga kapatid. So patong-patong yung mga pagkakamali natin. So mayroon tayong nababaon ng tao sa utang. Utang saan? Utang ng kasalanan. Utang na kailangang ipagtubos doon sa kasalanan na yun. At nagsimula yon na malaman ng tao na meron pala silang kasalanan, no? Na nagagawa nung maibigay na, mag-manifest na sa pamamagitan ng 10 utos doon sa mga Israelita, nalaman nila o mali pala itong ginagawa ko. So yun ang purpose ng ano ng batas ng Diyos eh. Yun ang purpose ng utos eh. Para malaman ng tao na nagkakasala na siya, na mali yung kanyang ginagawa, mga kapatid. So dito, ah dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tao, at ayaw niyang malubog ang tao sa pagkakasala kasi isang kasalanan nga lang ipagsusulit na natin sa Diyos. Paano kaya kung patong-patong yung kasalanan natin? Di patong-patong yung utang na gagawin natin, mga kapatid. At the same time, no, sa panahon ng mga Israelita ay yung mga pagkakasala, binabayaran nila yon sa pamamagitan ng paghahandog ng hayop, mga pisikal na bagay ba? Yun ang pagbabayad ng kasalanan, no? Pero hindi yung makapagpapatawad ng kasalanan, mga kapatid. Dahil kung tunay ngang napapatawad yung kasalanan, hindi na sana sila dapat gumagawa pa ng mali. No? Ibig sabihin, hindi na napapatuloy yung paghahandog nila kung talagang napapatawad talaga yung kasalanan nila. Kasi yung mga humihingi ng tawad ng totoo, hindi na inuulit yung kasalanan na yun. No? Kaya nga galit ang Diyos eh. Kapag hindi natutuwa ang Diyos sa mga handog na susunugin, hindi natutuwa ang Diyos doon. Kasi ibig sabihin nun, pinapaalala ng tao sa Diyos na hindi sila sumusunod sa Diyos. Kasi kailangan nila maghandog ng maghandog eh. Ng kasalanan ng paghahandog. Ang tawag ng sin offering, mga kapatid. So pag may sin offering, may paglabag. Pag may paglabag, merong sumuway sa utos ng Diyos. Kaya nga yung mga bayad doon sa sa mga kasalanan, hindi naman pipitsugin eh. 'Di ba? Hindi naman pipitsugin na na pagbabayad lang ng kunyari, de- ah, 10 piso. Wala namang ganun dati, 'di ba? Ano ba yung inahandog nila? Mga hayop. Gaano kamahal yung mga hayop sa paghahandog? So, ibig sabihin, kailangan mo pang mag-ipon ng mga hayop mo para lang may maihandog ka dahil sa nagkakasala ka. Akala ng tao okay na sila pag naghandog sila. Hindi, hindi okay. Bakit? Kasi inuulit-ulit lang nila yung paghahandog. Inuulit-ulit lang din nila yung kasalanan na ginagawa nila, mga kapatid. Ang paghahandog ay kalooban ng Diyos para ibalik ang tao sa Diyos. Yun yung panahon ng Israelita pa, mga kapatid.
panahon ng nasa sila ay nasa wilderness o sila ay kahit panahon ng ng mga propeta. Ganoon yung ganoon yung sistema, mga kapatid. Kaya ang nangyayari ay imbis na umayos yung pagsunod ng mga Israelita, lalo sila nababaon, no? Kasi nga hindi naman sila nagbabago. Hindi naman nagbabago, hindi naman nalilinis yung budhi ng tao sa mga paghahandog na yan. Kung makikita natin ang pag-ibig ng Diyos, ganito. Naglaan siya ng isang araw para sa pamamagitan ng punong pari, mapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Actually, hindi lahat ng tao, no, sa panahon na yan, lahat ng Israelita. Para mapatawad yung kasalanan ng lahat ng mga Israelita, ay gumawa siya ng isang araw, ang tawag doon ay Day of Atonement, mga kapatid. So ito yun, yung ginugunita natin. Sabi dito sa 1 Corinthians 6:20, sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yan, no? Actually, wala naman tayong binayaran kahit ano eh. Meron ba sa inyo nagbayad ng kung anong kasalanan nila sa Diyos? Wala naman eh. Wala naman tayong binayaran talaga. Wala tayong gastos, no? Kahit paghahandog, hindi naman tayo naghandog eh, ng mga ihahandog para mapatawad yung kasalanan natin. Pero sinabi dito na binili tayo sa isang halaga. Bakit? Kasi nga, ah nung tayo ay nagkasala, dapat tayo maparusahan. Nag-aantay na lang tayo ng ng judgment, no? Nasa na tayo, nasa proceeding na tayo eh. 'Di ba ganoon kapag may kaso ka, ipo i ipo-proceed ka doon sa sa hukuman kasi ilalatag lahat ng ebidensya sa iyo eh. Ilalatag lahat ng mga lahat ng mga pagkakamali mo kasi nakalista 'yon. Buti sana kung walang nakakita eh, no? Eh ang Diyos natin alam kung nasaan kita lahat ng bagay, alam ng Diyos lahat ng bagay. Hindi naman tayo makapagtatago sa Diyos ng kasalanan. No? Kaya hindi natin dapat ikahiya yung kasalanan natin sa Diyos. In a way na hindi natin sasabihin. Dapat natin ikahiya na nagkasala tayo, which is true, no? Pero what I mean is hindi dapat tayo mahiya na sabihin sa Diyos kasi alam niya na yun kahit hindi natin sabihin. Kasi yung iba, di ba, parang nahihiya pang sabihin yung kasalanan nila, parang hindi pa nila mabanggit. Kausap pa nila ang Diyos. No? Pero alam niya na yun, mga kapatid. At doon, dahil tayo ay nag-aantay na lamang ng judgment, na tayo inline na tayo doon sa tinatawag na paghuhukom dahil tayo ay ah, malakas yung ebidensya sa atin sa kasalanan. Actually, yung ebidensya sa atin ay ah, hindi gaya ng sa tao, no, na kailangan pa ng witness, 'di ba? Ang witness na ang Diyos sa mga kasalanan natin. Sa tao kasi pwede pang magsinungaling yung witness, 'di ba? Pero pwede pang bayaran 'di ba? Yung mga witness na wag ka nang tumistigo para hindi ako makulong, 'di ba? Pwede pang ganun pero ang Diyos hindi. Alam niya lahat ng bagay, no? At alam niya na kapag humarap tayo sa hukuman, madidiin tayo sa kaso, mapaparusahan talaga tayo. Walang magliligtas sa atin, no? Doon sa trono unless merong bumili o merong bumili o tumubos sa atin. Yun lang yung pag-asa ng tao para maligtas, may tumubos sa kanya. Kasi maano yung ebidensya eh. Yung ebidensya sa atin mahigpit eh. Ah, tawag doon, ang daming ebidensya na pwedeng iharap sa atin. Si Satan nga nandyan eh. 'Di ba? Pwede pa siyang tumistigo doon sa korte, no, ng Diyos, sa council ng Diyos. Pwede pa siyang tumistigo. Kasi ang role ni Satan, accuser. Kumbaga sa isang trial, 'di ba? May judge, ikaw, tapos meron kang lawyer, tapos meron kang yung kalaban mo, may lawyer din. Yung kalaban mo na lawyer si Satan, 'di ba?
Yung kakampi mong lawyer, si Yahusha. Kasi siya yung magtatanggol sa'yo eh. No? Siya yung mag-aano sa'yo eh. Siya yung magtatanggol sa according dito. Basahin natin. Yun. Basahin natin dito. Ah, sa unang Juan, 2:3. 2:1 hanggang 3. Sabi dito, and sabi dito, no? Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Yahushua HaMashiach ang matuwid. Yan. Si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi ang mga kasalanan ng lahat ng tao. Yan, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, no, na hindi lang tayo pinagtatanggol ni Yahushua sa Ama sa mga kasalanan natin, no? Naghandog pa siya para sa atin, 'di ba? Naghandog pa siya ah, para tubusin tayo sa sa kasalanan natin. Kasi we deserve na parusahan. Hindi ko ma-express eh kung paano natin 'yon ma-realize, no? Na ah, how hopeless we are. Kung paano tayo ka-hopeless, no? Kung hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Wala tayo talagang panalo sa kaso, sa hukuman ng Diyos. Wala. Kasi tapat ng salita ng Diyos eh. Ano ba ang sabi, no? Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala miski isa. Di ba? So lahat tayo nagkamali, nagkasala. Iba na lang kung baby ka, no? Wala ka namang muwang, no? Pero nung nagkamuwang tayo, nagsimula na, no? Yung pagpasok ng kasalanan sa atin. Nakuha po ba natin? Ayan. Kaya kung titingnan natin, no? Naunawaan nyo ba yung yung proseso? Kasi kapag di nyo naunawaan yun, hindi nyo mauunawaan kung bakit mayroong Day of Atonement. Kung bakit mayroong kung bakit kailangan bumaba ni Yahushua para mamatay, no? Bakit kailangan niya tayong tubusin? Pag hindi natin naunawaan itong proseso na to. At yan yung proseso na hindi tinanggal ng Diyos. Kasi pwede naman na palagpasin ng Diyos eh. 'Di ba? Pero hindi niya tinanggal yan. Bakit? Dahil ang kanyang utos ay ah, sagisag ng kanyang sariling kaluwalhatian, mga kapatid. Pagka nasira ang utos o ang batas ng Diyos, ibig sabihin, hindi na siya yung pinaka-sovereign, no? Sa lahat. Hindi siya mapagkakatiwalaan pagka ganun. 'Di ba? For example, yung presidente, no? Pag ang presidente pwedeng magkasala, 'di ba? O yung hari pwede niyang gawin yung gusto niya na above siya sa law, no? Parang hindi mo na siya ganun marerespeto, 'di ba? Kasi bakit kami ginagawa namin, no? Pero bakit, 'di ba? Yung hari okay lang kahit labagin niya ng labagin, no? Pero ang Diyos natin hindi eh. To give us an example, dumaan siya sa tamang dinaan niya lahat sa tamang proseso. Kahit siya ang Diyos, kahit siya yung gumawa ng batas na yon, no? Niloob niya na tubusin tayo sa loob pa rin ng batas na yon. Nakuha ninyo, no? Pwede naman tayo itakas eh, 'di ba? Takas na kayo diyan, no? Para no? Pero hindi. Binayaran pa din niya, binayaran pa din niya yung utang natin na kasalanan. At ang nagbayad nun, walang iba kundi yung kanyang anak. Ayan, no? Kaya marapat lamang na magbayad lahat, magbayad ang buong kongregasyon. Kahit sa atin, no? Marapat lamang na bayaran natin yung kasalanan na nagawa natin sa Diyos, mga kapatid. At the same time,
ang kongregasyon ng Israel, kaya nila ginaganap itong Yom Kippur o tinatawag na Day of Atonement para bayaran ang kanilang mga kasalanan. Hallelujah. O isipin nyo, no? Kahit naman sa atin no? Kung ano ninyo, no? Kung pwede palang bayaran ang kalayaan natin sa batas, magpayaman na lang tayo lahat, 'di ba? Magpayaman na lang tayo lahat. Kasi kahit sa panahon natin ngayon, ang batas para sa mayayaman, 'di ba? Pag meron kang pambayad, malaya ka na, 'di ba? Pero kung ganun sa Diyos, 'di ba? Hindi eh. Hindi ganun sa Diyos. Hindi natin kayang bayaran yung kalayaan natin, mga kapatid. Dahil kung kaya nating bayaran yon, hindi na bumabase yung siya. Nakuha po ba natin? So dito gaganapin ng punong pari ng Israel, yung tinatawag na ah, high priest ng ah, ng mga Levita. Ang unang high priest niyan ay si Aaron, yung kapatid ni Moises. Ayan, yung kanyang tagapagsalita si ano kasi si Moises kasi medyo nahirapan siyang mag ano salita, no? Kaya yung kanyang kapatid, siya yung talagang nagsasalita para sa kanya. Kaya dito nagaganapin ng punong pari ang pagpasok sa altar ng kabanal-banalan upang magsakripisyo at gawin ang ritual sa kasulatan para sa pagbabayad ng mga kasalanan at ng kanyang sarili. So dito, mga kapatid, no, yun nakikita natin yung kahinaan ng tao. Bakit? Kasi kahit yung punong pari na magbabayad dapat ng kasalanan ng buong Israel, kailangan pa rin niyang magbayad dahil nagkasala din siya. Nakuha ninyo? No? So, yung kahinaan ng tao as pagiging punong pari, nakikita natin dito. Na iniisip kasi ng iba, pagka punong pari, di na nagkakamali, di na nagkakasala. Di ba? Kahit nga yung iba sa ating mananampalataya, no? Yung mata sa atin, di ba? Parang, parang binibilang, parang tinitignan, parang inaabangan tayong magkamali. Di ba? Inaabangan kang gumawa ng kasalanan, inaabangan ka sa mga bagay na ganyan. Di ba? Pero kahit yung punong pari, mga kapatid, nagkakamali. Yun yung kahinaan, mga kapatid, ng tinatawag nating priesthood ng mga Levita. Ayan. So yung punong pari, meron din siyang dalang handog at isa para sa kanyang sa buong sambahayan, isa para sa kanyang sarili, no? At ito yung Yom Kippur Day of Atonement. Ito yung pagbabayad ng kasalanan ng buong Israel. Lahat ng kasalanan nila sa buong taon. So in 1 year, no, isipin nyo na lang kung gaano kadaming kasalanan yung babayaran nila in 1 year. 'Di ba? So ang daming mga kasalanan na dapat pagbayaran. Ayan. Kung babasahin natin yung Leviticus 16 verse 6, ayan, ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Ayan. So ito yung unang paghahandog. Ano ba yung sambahayan ng punong pari? Mga Levita, no? So parang in behalf ng mga Levita, yung kailangan niya maghandog ng toro para sa kanya at sa kanyang pamilya, mga kapatid. And then, sa Leviticus 16:34, ayan o, ito ay batas na palaging tutuparin ng mga Israelita, minsan isang taon, upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At ginawa nga ni Moses ang utos ni Yahuwah. Ayan. So itong batas na pinapagawa ng Diyos sa mga Israelita ay
Minsan lang isang taon ginaganap. So itong ginagawa natin minsan lang to isang taon. So kaya nga dapat pahalagahan natin kasi isipin mo mag-aantay ka na naman ng isang taon para lang gawin ito, para lang makibahagi sa ganitong gawain. No? At minsan lang sa isang taon, so dapat nandito tayo, 'di ba? Isang araw lang sa isang taon, mga kapatid. Upang mapatawad ang kasalanan ng buong Israelita, mga kapatid. Yan. Sabi dito, mga kapatid, sa Levitico 16:11, ang batang toro ay papatayin ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at sa kasalanan ng kanyang pamilya. So yun pala yung ano, yung pala yung dapat dala ni Aaron para sa mabayaran niya yung kasalanan niya. Kasi first of all, ang unang proseso niyan, kailangan mo nang masanctify o mabayaran yung una, yung dapat ikaw, 'di ba? Kasi yung talaga yung ano yung dapat na proseso kahit sa atin, no? For example, may gusto tayong ano ipatupad na batas, apply mo muna natin sa sarili natin bago natin i-apply sa iba, 'di ba? Kunyari, magja-judge ka about doon sa isa, no? Apply mo muna sa sarili mo, judge mo muna yung sarili mo. Kung ikaw ba ganun? Tapos, sasabihan mo siya ng ganun, ikaw din pala ganun, di ba? No? Kaya yun mga kapatid, no? Ang proseso diyan, mauuna muna yung mga, yung kanyang sarili na magbayad at ang kanyang pamilya. After nun, paano naman yung handog para sa bayad ng buong Israel? Paano naman yun? So, ganito yan mga kapatid. Para naman sa buong Israel, kailangan magdala ni Aaron ng dalawang panghandog na kambing. Dalawang kambing yung dadalhin ni Aaron. No? Mababasa natin yan dito sa Leviticus 16:8 to 9. So bakit dalawang kambing? Tingnan nga natin. Ayan. Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa dalawa ang para kay Yahuwah at ang para kay Azazel. Ayan. Ang para kay Yahuwah ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. So dito kaya dalawa yung ano yung dala ni Aaron na kambing. Meron daw gagawin na palabunutan, no? Kung sino sa dalawa yung ihahandog para kay Aba Yahuwah at yung isa is ililigaw doon sa ilang, mga kapatid. So yung isa papatayin para ihandog sa Diyos, yung isa nakakawalan, no, doon sa kawalan, mga kapatid. Yan. So kung meron tayong ano, tanong about kay Azazel, ano ba yung Azazel, no? Hindi tiyak kung ano ang kahulugan ng salitang ito. Maaaring ito'y pangalan ng isang demonyong pinaniniwala ang naninirahan sa disyerto. Meron kasing ano sa theology, no, na Azazel. Actually, meron ding Azazel sa Enoch, Book of Enoch, mga kapatid, na isang ano fallen angel, yung Azazel na yan, no. Pero ano yan, ang pinaka-ibig sabihin kasi niya ng Azazel ay scapegoat o tinatawag na ano na ah, kambing para ano para pantakas na kambing, no? Scapegoat. From the word na scapegoat, ano ba ibig sabihin ng scapegoat? Yan. Yan. A person who is blamed for wrongdoings, mistake, or faults, especially for reason. So ito yung ano, pag sinabing scapegoat, parang siya yung ah siya yung binabalingan ng ano ng kamalian para hindi ka madiin, no? For example, no, lima kayong magbabarkada tapos lahat kayo nakasuhan, no? Tapos ikaw yung ididiin ng apat para ikaw lang magkasala, no? Para mapalaya sila. Parang ganon, no? Yung wrongdoings. Ikaw yung ano, o kaya kung ano man yon yung sisisihin.
Siya yung sisisihin, siya yung ituturo para ano, para sa kamalian, no, para makaligtas sa kasalanan. Ganon din daw sa scripture. Ito daw yung scapegoat ay isang kambing na ipinapadala doon sa wilderness o doon sa disyerto ah, para iligaw, mga kapatid. Bakit kaya doon pinapadala? No? Bakit kaya doon pinapadala? Yung ikalawang kambing ay dapat manatili daw buhay. So bakit kaya? Dahil ibibigay sa kanya ang mga kasalanan at kasamaan ng buong Israel. Ayan. So 'di ba babayaran yung lahat ng kasalanan, yung una, 'di ba? Pag nabayaran na lahat ng kasamaan at lahat ng kasalanan ng Israel, ibibigay doon sa kambing. After nun, ililigaw yung kambing doon sa disyerto, 'di ba? So yun yung ano, yun yung ginagawang ritual sa panahon na yan, mga kapatid. Sa Leviticus 19, 16 verse 21 to 22, ganito yung ginagawa, mga kapatid. Ayan, sahin natin. Ipapatong niya. So meron tayong dalawang kambing. Yung unang kambing ihahandog sa Diyos. Itong pangalawang kambing ililigaw, di ba? So dito ang ginagawa ni Aaron o ng punong pari sa ikalawang kambing, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo nito at ipapahayag ng lahat ng kasamaan, kasalanan at pagsuway ng sambahayan ng Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ayan, no? Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, ito ay pakakawalan. Yun, no? So ililipat doon sa ano, sa kambing lahat ng kasalanan at kasamaan ng Israel, ng mga Israelita. Ipapahayag ng punong pari, no, habang nililay hands niya yung kambing. So maano pala, no, makapangyarihan pala yung lay hands. 'Di ba? Makapangyarihan yung merong ano siya eh, no? Merong transferring na tinatawag. Kaya mag-ingat tayo sa mga naglilihan sa atin. Kasi baka iba yung ma-transfer sa atin, no? Imbis na blessing, baka yung kasamaan, baka yung mga bisyo, mga kasalanan, yung ma-transfer sa atin, no? Sa paglilihans natin. Kasi yung iba kasi, di ba, layhans natin. So, ang daming taong naglayhans, di ba? Sa isang tao na yan, no? Pero dito, ang sabi dito, ay pag-transfer ng ano yan eh, ng, kunyari, Espiritu ng Diyos, no? Ita-transfer doon, which is good, no? Which is good. Pero kung yung taong yun ay meron pa siyang kasamaan sa kanya, maaari ding ma-transfer doon sa paglilihansan, no? Kaya we should be careful, no, kapag maglilihans tayo. Ah, make sure, no, na pag maglilihans tayo, magpalinis muna tayo para hindi natin ma-transfer yung spirit, yung ano, yung mga espiritu ng kung ano mang espiritu, kundi yung kabutihan ng Diyos lamang yung ating ma-transfer doon sa taong paglilinghansan. So gaya dito, nasalin dun sa hayop yung kasalanan eh. Nasalin dun sa hayop yung kasamaan. Ah, ano kasi din eh, no? Puro kasamaan din kasi yung sinasambit ni nung ano nung punong pari eh, 'di ba? Yung kasi yung ano yung purpose din niya kaya puro din siguro yun yung nasasalin, mga kapatid. Diba? Kaya kapag gusto nating ng blessing, ma-bless na yung iba, ilay hands natin, puro blessing naman yung i-ano natin, di ba? Puro blessing naman yung ihayag natin sa kanya para yun yung ma-transfer sa kanya. Puro blessing. No? Kuha po ba natin? Ah, bakit ko ba nasabi yun? No? Kasi kahit yung ilang mga tinatawag nating mga pastor, no? For example, no, gaya nung yung mga pastor ngayon na nahuhuli dahil may mga kaso pala na human trafficking, no? May mga rape, kahit pastor na, rapist pa din, no? O gumagawa pa din ng kasamaan, no? Tapos nagpapalayhans tayo, 'di ba? Yung mga politiko, mahilig magganon, 'di ba? Palayhan sila, 'di ba? Kunwari, ano, para lang sa boto, no? Pero nasasalin yung espiritu,
Kahit na sabihin yung pastor siya, by title lang yun. Pero hindi naman yun. Walang bearing yun. Kasi ang Diyos yung nagtatalaga ng ano, ng, ng tatawagin niya. Hindi tao. Pag tao nagpatalaga, pwedeng magkamali ang tao, pero ang Diyos hindi pwede magkamali ng tatawagin niya, mga kapatid. Nakuha po ba natin? So yun ang ano, yun ang ano reason. Yun ang reason, no? Papalayain yung isa para iligaw, no? So kailangan ba hindi bumalik? Yes, dapat hindi bumalik yung kambing. So kailangan yung magliligaw is iligaw talaga siya doon sa hindi na siya makakabalik. So parang sa atin, no, pagka meron tayong kasalanan, di ba? Kung pwede nating iligaw, wag naman doon sa malapit lang, no? Kasi pag malapit lang kasi, di ba, kunwari, pusa, di ba pag niligaw mo yung pusa, pag malapit lang, babalik yun eh. Makakabalik yun, kahit nga ilang ano lang eh, no? Ilang subdivision lang, makakauwi pa din, di ba? Hayop yun, ha? Di ba? Pusa yun. Ganun din sa kasalanan, no? Kapag alam na natin yung cause ng kasalanan, layuan natin doon sa hindi na siya makakabalik. Di ba? Pag nagagawa mo, kunyari, bisyo mo, kunyari, may bisyo ka, no? Tapos, ah, gusto mong layuan yung bisyong yun, ilayo mo doon sa hindi na makakabalik. Hindi ka na makakabalik doon. Hindi yung nasa ilalim na ng unan mo, 'di ba? O nasa loob lang ng aparador nyo na anytime pwede mong silipin, anytime pwede mong anuhin, no? Ano kuhanin nyo. So, ang purpose nun, para hindi na magbalik yung kasalanan. Kasi kapag ka bumalik yung kasalanan, mas grabe pa. Alam niyo ba yun? Mas grabe pa yung magiging damage at magiging impluwensya yun sa'yo. Kasi yung kasalanan, sumisimbolo yan sa mga spirits eh. 'Di ba? Kung mababasa natin sa libro ng Mark, 'di ba kapag napalayas na yung demonyo, 'di ba? Babalik siya. Hindi lang isa yung kasama niya, 'di ba? Madami pa para pahirapan kung ano man yung ano na yan, sasaniban nila. Kaya ganun din dito mga kapatid. Bakit kailangang iligaw, no? Bakit kailangan sa disyerto? Para hindi na bumalik. Para hindi na bumalik yung kasalanan. Yung problema, ilang atonement yung ginawa nila sa ano, sa ilang kasi 40 years sila naglalakbay doon eh, no? Di 40 na yung naligaw na kambing doon sa ano, doon sa ilang. Parang paulit-ulit na lang, 'di ba? Paulit-ulit na lang yung nangyayari mga kapatid. Nakuha po ba natin? Ayan. So, at least nakakaroon tayo ng idea, no? Priesthood yan. Next topic natin yan sa discipleship, no? Pero ngayon, nadaanan natin kasi about dito sa priesthood din yung ano yung topic natin. So itong araw na to ng pagtutubos ay tinatawag din pag-aayuno. Actually, kung babasahin natin yung ano, yung sa Levitico 23, dito sa verse natin mga kapatid, no, meron akong nakitang kulang dito sa MBB tag. Ano yung nakita kong kulang mga kapatid? Ang kulang dyan ay yung salitang pagdadalamhati. Kung babasahin natin dito sa Levitico 23:19-05, sa 27, basahin natin dito, gayunman, sabi diyan, ayan, gayunman sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan ay araw ng pagtubos, magiging sa inyo'y banal na pagpupulong at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ito yung nawala doon sa magandang balita. Yung word na pagdadalam, hatiin. At maghahandog kayo ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw din yan sapagkat araw ng pagtubos upang itubos sa inyo sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. Sapagkat sinumang tao na hindi magdalamhati sa araw din yan ay ihihiwalay sa kanyang bayan. So dito, no, malaki yung naging impact nung nawala yung word na pagdadalamhati doon sa Inbilitang.
Bakit? No? Kasi lahat pwedeng mag-ayuno eh, nang hindi nagdadalamhati. No? Sabihin, nag-aayuno, pero pwedeng maglayaw, pwedeng lumabas. Pwede naman tayo mag-ganun eh, mag-ayuno tayo, no? Pwede natin gawin yon. Habang nag-aayuno tayo, pwede tayong lumabas, tapos, kunyari, gawin yung mga gusto nating gawin na paglalayaw, kung ano man yung ginagawa, no? Pero dito, mga kapatid, meron tinatawag na pagdadalamhati. Ano ba ibig sabihin ng word na magdalamhati? Kung babasahin natin dito sa ah, interlinear, Leviticus 23, verse 29, interlinear, and teo, teyune, no? Ibig sabihin nun, afflicted in soul. So kung titingnan natin yan, ibig sabihin yan, to be bowed down or afflicted. Ano may ibig sabihin ng afflicted? Kung titingnan natin dito, ibig sabihin ng afflicted, yung definition niya ay cause pain, suffering, affect, or trouble, no? Or kung isa naman, no, being stressful aspect with another's, yeah. For example, no, ng afflict is yung pagdadalamhatiin nga, no? Hindi naman yung magiging malungkot ka, no, yung mga ganoon, no. Ibig sabihin ay 'di ba pag pumunta ka sa sa patay, paano ka ba nakikidalamhati? Nagsasaya ka ba doon? 'Di ba? Paano ba 'yun? Paano ba pag nakikidalamhati ka, 'di ba? No? So dito makikita natin sa Hebrew ay meron siyang ibang mga meaning yung tinatawag nating ana, no? Ana. Ang yung isa meaning niya to be put down or become low o sa Tagalog niyan ay magpakumbaba. Magpakumbaba, ibig sabihin ibaba yung sarili, no? Pagdalamhatiin yung sarili, ibaba, 'di ba? So hindi naman yung isang physical na bagay na ibababa natin yung sarili natin, no? Kasi ang sabi dito, pagdalamhatiin ninyo ang inyong kaluluwa. Saan ba yun? Ito, pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. So ito ay spiritual. Spiritual na bagay na i-afflict natin yung soul natin. No? Sabihin, bakit kailangan? Ba't kailangan ganun? Sabihin, malungkot tayo, Brother Gab. No? Ibig sabihin, malungkot tayo. Dapat ba maging malungkot tayo ngayon? No? Hindi ba tayo pwedeng ngumiti? Hindi ba tayo pwedeng tumawa, mga kapatid, no? Hindi yun yung ibig nating sabihin na afflict your soul. Ang ibig sabihin ng afflict your soul is magpakumbaba tayo sa Diyos. Alalahanin natin, no, yung ating mga kasalanan na ginawa. Alalahanin natin yung mga ginawa natin mga pagkakamali. Kasi ito ay araw ng pagtutubos ng Diyos. Kumbaga, parang related yan bukas sa panonoorin natin eh. Pero gusto kong ah, ma-realize natin yun doon sa panonoorin natin bukas. Parang ganito yan eh. Paano ba binayaran ng Diyos yung ating mga kasalanan? Sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Yahushua. No? So sa ganoong paraan, alalahanin natin kung bakit namatay ang si Yahushua para sa atin. Alalahanin natin no, yung feeling ng Diyos, 'di ba? Doon sa I believe kahit naman sino sa atin no, is hindi okay no na mapahamak yung anak para sa iba, 'di ba? Okay lang tayo eh. Pero pag yung anak natin, 'di ba, parang kahit hindi tayo literal na nasaktan, pero yung impact sa atin is parang tayo sa atin din ginawa. For example, no, yung anak natin is inabuso. Doble sa magulang yung yung impact noon, mga kapatid. Pag nakita mo anak mo kinukot siya, pag nakita mo yung anak mo
sinasaktan, no? Pinahihirapan. And niloob ng Diyos na tayo ay maging isang mga magulang din para maunawaan natin kung paano nagmalasakit ang Diyos at nagmahal sa atin. So dito, mga kapatid, from the word na pagdadalamhatiin, aalalahanin natin kung paano kung paano naghandog ang Panginoong Yahusha para sa kasalanan natin. So ano ba 'yon, no? Siyasatin natin yung ating mga puso. Siyasatin natin. Ano pa ba yung nakikita nating kasalanan? Kasi dahil sa kasalanan 'yon, tsaka kaya siya namatay, eh, yung Panginoon, eh, 'di ba? So ano pa ba yung nakikita nating mga kasalanan na dapat nating ibigay pa sa Kanya o dapat na alisin sa atin ng Diyos? Yun ang ibig sabihin ng pakikidalamhati. Makikipagdalamhati tayo. Afflict our soul. Yan ang ibig natin sabihin. Be afflicted, humble. I-humble natin yung sarili natin sa Diyos. Kumbaga, isubmit natin, no? Ibigay natin yung sarili natin sa Diyos sa araw na ito. Di ba? So, ibig sabihin, ah, hindi ito araw ah, para sa sarili natin na na gawin natin kung anong gusto natin gawin. Araw ito para ibigay natin sa Diyos yung mga bagay na ah, related sa pagtutubos niya sa kasalanan natin, mga kapatid. Yan. Afflict discipline, yan. Weekend, kaya kailangan ng ayuno, eh. Bakit? Yung ayuno kasi yung makakapagpahina ng katawan, 'di ba? Pag di ka kumakain, 'di ba, parang nanghihina ka, no? At the same time is yun din yung ah nagiging way of humbleness natin sa Diyos. Nagpapakababa tayo sa Diyos, no? Para ang Diyos ang maitaas sa atin, 'di ba? And spiritually is makaniig natin siya. Yan. Humbled, be humbled by fasting. So nagiging humbled by fasting. Pero hindi lang siya fasting lang, hindi lang siya basta fasting lang, kundi humbled by fasting. So hindi kagaya ng iba nating mga kapistahan na pinagdiriwang natin sa pamamagitan ng mga pagkain, 'di ba? Kakain tayo, salo-salo. Tapos awitin na ah, ng kasiyahan, no? Kasi ito patungkol to sa sa pag-afflict ng sarili natin sa Diyos. Nakuha po ba natin? Sapagkat dinadalamhati natin at sinisiyasat ang ating mga sarili bilang tanda ng pag-alala sa araw ng pag-aayuno o pagtutubos. At alam ba natin, no? Actually, hindi pa natin nadaanan sa libro ng mga gawa. Pero ginanap din to ni Apostol Pablo. Mababasa natin yan dito sa mga gawa 27 verse 9. Wala pa tayo dito, eh. 27 verse 9. Sabi dito, mahabang panahon na kaming naglalakbay, mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya't pinayuhan sila ni Pablo. Ayan. So bakit mapanganib yung paglalakbay makaraan ng araw ng pag-aayuno? Dahil mahina yung katawan, 'di ba? Kapag ka nag-aayuno. Syempre yung mga kasama ni Pablo nag-aayuno din. Kung sino man yung mga kasama niya, mga disciple niya, nag-aayuno din sila. Kasi kung si Pablo lang nag-aayuno, edi pwede siya lang yung mahina at yung iba malakas. So pwede pa din, kaya pa din, no? Kasi alam niyo ba, ng pagkakataon na ito, sa kanilang paglalakbay, taliwas yung hangin doon sa kanilang direksyon. So ibig sabihin, 'di ba, sa isang barko meron yung parang tingnan natin, Ah, ayan, makikita niyo to.
Ayan, no? Meron siya parang mga kurtinang ganyan. Yung kurtinang ganyan, may mga humihila niyan para manatili sila doon sa ano, sa gusto nilang puntahan. So kailangan ng manpower. Kailangan ng manpower para ano mapanatili sila sa ano. Hindi kagaya ngayon, 'di ba? Machine na lang eh, gasolina na lang, 'di ba? So dati may effort kasi kada kurtina na 'yan, meron dapat mag-maintain. Kung taliwas kayo sa hangin, kailangan ano, mahigpit yung inyong hawak diyan, mga kapatid. So ganoon, kaya mapanganib yung kanilang pagbibiyahe after ng pag-aayuno dahil yung mga Hudyo at the same time yung mga converted sa pananampalataya nag-aayuno din kasi no sa araw na yan kaya delikado mahina sila. Nakuha ba natin? No? Dadaanan natin yan sa susunod. So implikasyon lamang ito mga kapatid na eto sa 10 sabi niya dito. Tingnan natin Sa 10 ito yung payo ni ano ni Pablo. Mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at mapipinsala ang mga karagamento at ang barko at manganganib pati ang buhay natin. Kung wala kung ano naman kung peaceful naman sa dagat, 'di ba? Pwede pa rin maglakbay kasi hindi naman mapanganib eh. Pero kung may bagyo o taliwas yung hangin o malakas yung hangin, ay maaaring mapinsala yung barko lalo na kung mahihina yung mga nandoon dahil nag-ayuno nga, 'di ba mga kapatid? Siyempre, 'di ba, pag nag-aayuno ka, sabi dito sa ano, Leviticus 23, ah, wala kang gagawin na trabaho eh. 'Di ba? So, nag-ayuno sila at the same time, ah, nagsabat din sila doon sa ano, sa kung saan man barko 'yon, no? So, pwede ba doon? Yes, kasi sabi dito sa 31, kaya huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon saan man kayo naroroon. So sila, nasan ba sila? Nasa barko. So ginanap pa rin nila yon kahit nasa barko sila. Ayan, nakuha po natin. Ayan, sige po. Ayan. So medyo na ano ako, nauuhaw ako kasi nagsasalita ako eh, no? Paano kaya yon? No, nauunawaan po natin, no, na kalooban ng Diyos itong araw ng paggunita sa araw ng ano ng atonement o ng pag-aayuno ng mga kapatid. At dahil ah, kaya tayo nandito no dahil parte to ng kalikasan natin bilang mga anak ng Diyos. Yung makibahagi sa mga utos ng Diyos. Hmm. Kailan ito ginaganap? Ito ay ginaganap ng ikasampu ng araw ng ikapitong buwan ayon sa Leviticus 23 verse 27. Ayan, no? Sabi dito, ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubos ng kasalanan. Yung unang araw, ano yun? Ng ikapitong buwan ay trumpet. Yung ginanap natin ng Miyerkules, di ba? So ano ba ngayon? Huwebes. So kung bilangin natin, Miyerkules, ah, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, no? And Friday. Diba? Ikasampung araw, di ba? So kasama pala yung ano, yung Wednesday. Kasama yung Wednesday kasi unang araw yun eh. So ikasampung araw, di ba? So papatak na ngayon, ngayong araw na ito ng ano ng Thursday ng gabi. Kung ang araw ng trompeta ay unang araw, ayon sa Zadok calendar, bibilang lang tayo ng 10 araw, yun na yung araw ng pagtutubos. Ayan. Nakuha po natin. Mhm. Number 3, paano ito ginaganap? Yan, ginaganap ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Ano ba yan? Ah, Leviticus 23:32, ano ba yung nakalagay diyan? 23:32. Sa araw na yon kayo ay dapat
pahinga. Yun din ba yung sabi dito? Ito, magiging sabat na takdang kapahingahan sa inyo. So ito ay isang sabat. Hindi ikapitong sabat, kundi ito ay ikapitong araw ng sabat, kundi ito ay high sabat, Shabbat. No? Banal na pagpupulong. So mayroong gawain. May gawain dito, no? So 32 din, sabi dito. Sa 32 ba to? 27. Sabi dito, yan, magiging sa inyo isang banal pagpupulong. So itong ginagawa natin, bahagi ng banal na pagpupulong na ginaganap natin, mga kapatid. At nagsisimula daw ito ng ikasyam na araw. Sa ikasyam na araw ng ikapitong buwan, so Huwebes ng alas 6, hanggang kinabukasan ng Biyernes ng alas 6. So, kompleto yun, 24 hours yun. Ang isang araw kasi binubuo yan ng 24 oras mga kapatid. So, para maging 24 hours, the next day na ng alas 6 yung, ah, yung kaganapan nito. So, evening to evening, tawag doon. Kinabukasan, yan, pag-aayuno sa pagkain at mga kalayawan bilang pagpapakumbaba sa Diyos. So, it's more on, pagsamba, no? Kung meron panonoorin, ah, manood kayo ng mga, ah, yung mga related, no, sa mga, ah, for example, about sa pananampalataya, mga ganun. Di ba? May mga movies naman na ganun, no? O kaya kung meron kayong gagawin, no, is, more on pagsamba ito. Pag-awit, pananalangin, pagpapakumbaba. At the same time, syempre, pag nag-aayuno tayo, is parte doon yung ating pagsisisi sa kasalanan. Itong araw na ito, araw-araw naman tayo nagsisisi sa kasalanan, di ba? Every day naman yun, tayong nagdananalangin, di ba? Humingi tayo ng tawad. So, anong special, anong difference dito sa araw na ito? Sabat to. So, walang no? Hindi tayo nagtatrabaho, no? Kung meron man, ay, I believe hindi naman natin control. Hindi natin gusto, no? O sa araw din na to, pagsisisi, pag-alaala sa paghahandog ng ating Panginoong Yahushua. Okay? Yung next dito, o pagsisisi sa kasalanan, pag-alaala sa pagbabayad at pagtubos ng ating Mesaya, Yahushua. Nakuha po ba natin? So hindi naman to hindi naman to ah, araw ng hindi man to araw ng pagsasaya, araw naman to ng natin, no, pag-realize sa mga bagay-bagay, pag-aayos, 'di ba? Gaya nga ng definition ng atonement, ano ba 'yun? Pagsasaayos, pagbabalik, fix, no? Hindi natin mafi-fix ang isang bagay kung hindi natin tatanggalin yung nagko-cause ng pagkasira. Ano ba 'yun? Yung kasalanan. Kaya alalahanin natin yung mga kasalanan natin, siyasatin natin sa ating mga sarili, kung ano yung mga pagkakamali natin at ibigay natin sa Diyos, mga kapatid. Paano naman yung mga hindi nakaganap nito? Ah, malinaw doon sa sinabi, no, na yung mga hindi gumanap ay marahil hindi pa sila ganoon ka ano, yung kalalim sa ganitong pananampalataya, I believe. Kasi kung malalim na tayo talaga, gagawa natin 'to ng paraan no? Na makibahagi kahit papaano. Or syempre kung wala naman dito sa Zoom, pwede naman dun sa sa tawag dun, sa online kasi naka naman tayo, 'di ba? FB Live tama ba? Naka-FB Live tayo? So kung naka-FB Live, kung hindi makapasok dito, pwede naman doon. Pero kung as in wala talaga at nakalimutan yung araw na ito, sabihin hindi pa sa'yo nagsisink in. No? Kasi nakakalimutan mo pa eh. Para lang yung no, pagtututbrush sa umaga. 'Di ba? Hindi mo naman nakakalimutan yun eh. No? O kaya pag 'di ba? Sa atin, yung mga gawain na ganito is parte na ng buhay natin, no? Para tong paghinga natin.
'Di ba sa paghinga natin, ano na yan, normal na sa atin yung ano, hindi na siya kinakapa ng mga kapatid. So gaya ng isang kasalanan ay syempre, pag hindi natin ginanap at sinadya natin, kasalanan yun, no? Pero syempre, hihingi natin pa rin ng tawad sa ating Panginoon, 'di ba? Yung nga lang, syempre, mag-aantay ka ng ano, ng next year pa o para makibahagi ulit. No, kung loobin ng Diyos, may next year pa na makibahagi ka ulit. So, kung ano, kung hindi sa ngayon, next year gawa na natin ng paraan na it's either mag-leave tayo, mag-file tayo ng leave, 'di ba? Para ano, wala naman tayong gastos eh. May gastos ba tayo ngayong araw na 'to? Wala naman, 'di ba? 'Di ba? Wala naman tayong gastos eh kasi wala tayong kakainin, no? Ganito lang, mag-aano tayo, mag-online lang tayo, no? So kung ano, kung sa ating mga anak ng Diyos, importante maipakita natin sa Diyos na sinusubukan natin sumunod. Eh, yun ang prayer ko dun eh. Kasi sabi ko nga, hindi naman to likas sa atin. Sabihin, sa kultura tayo ng Pilipinas pinanganak. So, perfectly to perfect, hindi pa. Pero yung perfection, pagdating ni Yahushua. So, hindi ibig sabihin na doon pa naman mapaperfect na lang natin gawin. Hindi ganoon, mga kapatid. Gawin natin according sa wisdom na ibinigay sa atin. Pero yung perfection niyan, pagdating ni Yahushua, pag-implement niya sa kanyang 1,000 years na pagpaparito. Nakuha po ba natin, mga kapatid? So, ibig sabihin, kung sa ngayon, fasting pa lang yung ginagawa natin at parte pa tayo ng fasting, ay kasama na doon yung pagdadalamhati, no? Pag tawag doon, pagsisisi sa kasalanan. Pero kung may work pa din, hopefully sa susunod, mas magiging improve pa yung maibibigay natin, 'di ba? Mas magiging improve pa. Nakuha po ba natin? Nakuha po ba natin, no? Hindi natin control kayo kasi may mga hindi kayo makontrol. Kunyari, may trabaho talaga kayo ngayon at kailangan yung pumasok, no? Hindi ko naman sinasabi na ano, mag-resign kayo sa trabaho niyo or baka tanggalin kayo, no? Baka something na gano'n. Panalangin natin sa Diyos kung may mga gano'n tayong pagkakataon. Ang Diyos naman natin mahabagin. Sa susunod, baka mabigyan tayo ng pagkakataong mag-leave o hindi mag-leave sa trabaho, permanente. Yung ano lang, ah, leave lang sa araw na 'yon, no? 'Di ba? O kaya mabigyan kayo ng ibang trabaho na ah, puwedeng ganoon na hindi kayo magtrabaho sa araw na 'yon, 'no? Pero sa ngayon kung ganyan, lapit natin sa Diyos 'yan. Nakuha pa ba natin? Alam naman ng Diyos yung heart ng bawat isa nandito. Alam naman niya kung nandito ka para lang ano, eh, 'di ba, maki-jive in o talagang nais mong sumunod sa Diyos. Alam naman 'yan ng Diyos. At paano naman ang mga paghahandog? 'Yan. Kasi siyempre dito kasi sa ano, sa Leviticus 23 verse 27 nakalagay dito mga kapatid na mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkain. Handog. Yun kasi yung nakalagay doon. So mayroong pagkain na ihahandog. Eh syempre, hindi nila kakainin yun. Kasi nga, nag-aayuno nga sila, di ba? So paano naman yun, kapatid, no? Si Yahushua na yung pinakainom na handog natin sa araw. Hindi na natin kailangan ng toro o kailangan ng mga kambing pa. Wala na tayong inihahandog na kambing ngayon. Bakit? Kasi si Yahushua na ang ating punong pari. Mababasa natin yan sa Hebrews 5 verse ba't ganun? Hindi ko, eh, Hebrews 5 verse 5 to 10. Sabi dito, gayunman hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama.
Sinabi rin niya sa isang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Noong si Yahusha ay namumuhay dito pa sa lupa, siya'y nanalangin at lumuhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Yahushua na yung ating punong pari, mga kapatid. At regarding naman sa paghahandog, sa Hebrews 9:25, sabi ganito, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. So ito yung atonement kasi taon-taon pumapasok eh. 'Di ba? Yung pinakapunong pari. Atonement 'yan. At ang dala nila dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo minsan lang pumasok. So isang beses lang siya pumasok doon sa langit upang ihandog ang kanyang sarili. Sa 26, ano ba ang sabi diyan? Ayan, sabi dito, kung hindi gayon, kailangan pa ulit-ulit siya'y mamatay pa mula pa ng likain ng sanlibutan. No? Hindi siya yearly namamatay, mga kapatid. Si Yahushua, isang beses lang siya naghandog, isang beses lang siya namatay, isang beses lang siya nabuhay muli. So isang beses lang lahat mangyayari yun, hindi niya uulitin yun, mga kapatid, para sa tao, no? Subalit minsan lamang siyang nagpakita, ngayon magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. So isang beses lang siya naghandog, sapat na yan sa lahat ng paghahandog ng ginagawa ng mga punong pari, mga kapatid. Nakuha ko ba natin? So kaya hindi tayo naghahandog na ngayon para sa kasalanan natin. Hindi na natin din kailangan ng kambing na papatayin at ililigaw, mga kapatid, no? Kuha ko ba natin? Ayan. So yung last natin na question, ano naman yung kahalagahan nito? Ayan, sabi dito, mahalagang alalahanin natin, mga kapatid, ito bilang isang araw na tinakda ng Diyos sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Ito ay sumisimbolo sa ginawang pagbabayad ng ating Panginoong Yahushua sa ating mga kasalanan. Sa kabila ng ating mga pagkukulang at kahinaan, kasalanan, kamalian, iloob pa rin ng Diyos na tubusin tayo sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak at Mesaya. John 3:16, no? Kanyang inihandog o ibinigay o isinugo ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang manampalataya, maniwala sa kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at di mapahamak. Ayan. Ito rin ay simbolo, no? Actually, hindi lang to simbolo eh. Ito ang pagpapatunay ng Diyos saan? Ng pag-ibig niya sa atin, mga kapatid. Upang maipakita ng Diyos sa atin kung gaano niya tayo iniibig at kamahal. Actually, ganito sa ganitong pamamaraan yun, no? Kahit na tayo ay, ah, sabi dito, no? And sabi dito sa Romans 5:8, sabi diyan, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ayan, no? So,
So bakit gano'n nung makasalanan pa tayo namatay si Yahushua sa atin? Kasi pwede siyang mamatay ng ano eh, ng tawag doon na na okay na tayo eh. Ibig sabihin na sumusunod na tayo, no? Pwede namang mangyari yun na, o sige, parang ano, parang sa isang anak, di ba? For example, yung isang anak mo is, may gusto kang, may gusto kang ibigay na pabor sa kanya, no? So usually, binibigay mo yon pagka nakikita mong sumusunod siya, di ba? Pag nakikita mong ano siya, eh, masunurin siya sa'yo, hindi siya pasaway, no? So yung favor mo nasa kanya. O bakit nafe-feel ng anak mo na mahal mo siya kasi yung pabor mo nakikita niya, nararamdaman niya. Pero dito iba yung ginawa ng Diyos. Ano yung ginawa ng Diyos? For example, sa isang anak na masuwayin, no? Kahit na masuwayin siya, ah, kahit na ano sinasaktan niya yung damdamin ng kanyang ama, eh ginawa pa din ng ama yung pabor sa kanya. No? Sabihin, it's either kahit na ano siya, kahit na hindi siya sumusunod, no? O kaya nagkakasala siya, ay binigyan pa rin siya ng kanyang grasya. So, ganun tayo mga kapatid, no? Hindi natin nakamit yung grace ng Diyos dahil sa ating katwiran na ginawa, no? Dahil nung makasalanan pa tayo, binuhos na niya yung grace niya sa atin, eh. Yung grasya niya sa atin, binigay na niya, no? So, hindi sa sarili nating gawa. Ibig sabihin, kaya tayo tinubos. Yun ay dahil sa kagandahan loob natin amang nasa langit, mga kapatid. Nakuha ko ba natin? At pinatunayan niya yon nung kanyang ibigay ang kanyang bugtong. Actually, wala na tayong mahihiling pa talaga sa Diyos. Bakit? Kasi nga, sabi nga sa kasulatan, no, ano pa bang bagay na hindi niya kayang ibigay kung ang kanyang bugtong na anak nga ibinigay niya na sa atin, di ba? Ano pa kaya yung lahat ng bagay? Eh lahat naman ng bagay nilikha para kay Yahushua. Colossians 1:15-16, di ba? Lahat ng bagay nilikha para kay Yahushua. So nung binigay ng Diyos Ama si Yahushua bilang pangtubos sa kasalanan natin, ibig sabihin nun, binigay na sa atin ng Diyos lahat. Nakuha ba natin? Gaano ba kamahal ng Diyos si Yahushua? Sa tingin ninyo, mas mahal ba ng Diyos tayo kaysa kay Yahushua? No? Si Yahushua lang naman yung panganay na anak ng Diyos. Siya lang naman yung nilikha, no? Yung unang nilikha, First Corinthians, Colossians 1:15, mga kapatid. Basahin nga natin, no? Colossians 1:15. Ganito kahalaga si Yahushua sa Diyos. Hmm. Colossians 1:15-16. Basahin nga natin. Sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, ganun siya kamahal ng ating Diyos. Lahat ng bagay nilikha niya para kay Yahushua. Lahat na uuwi para sa Kanya. Nakikita man o hindi, no? Nasa langit man yan, nasa lupa man yan, paghahari man yan, pamumuno, pamamahala, kapangyarihan, lahat ng yan nilikha niya para kay Yahushua. At si Yahushua na yon,
Yung kanyang ibinigay para lamang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Isn't that amazing? No? Kaya nga sinasabi natin, amazing grace. Why? Even though we didn't deserve, no? Pero yung anak niya, ibinigay niya para sa atin. According sa 1 John 1:7, sabi dito, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at lahat ng ating kasalanan ay nililinis na ng dugo ni Yahushua na kanyang anak. Yan. So dahil sa kanyang pagkamatay, hindi na kailangan ng hayop na ihahandog pa. Nilinis na tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Hindi lang yung hindi lang bayad, mga kapatid. Hindi lang niya binayaran yung kasalanan natin, no? Binago niya pa yung buhay natin. So ganoon yung effect ni Yahusha. Hindi kayang ibigay yon ng paghahandog ng mga Levita. Itong bagay na to na nakamit natin, nagawa niya sa isang paghahandog lamang sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan nun, nilinis ang ating budhi at ang ating puso at binayaran niya yung kasalanan natin. So maghaharap tayo sa hukuman ng Diyos, parang ganito yan mga kapatid, no? Parang ganito yan, no? We are convicted, di ba? Convicted tayo sa mga, hindi naman kailangan i-deny, eh. Di ba? Yung mga kasalanan natin doon. Dahil nagawa naman talaga natin yun, no? Yung mga kasalanan natin. Kung haharap tayo sa hukuman ng Diyos, di ba? Kung haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Pero pag haharap ka doon sa hukuman ng Diyos, at least you have the confidence. Meron kumpiyansa ka. Bakit? Kasi nangako ang Diyos sa iyo, mga kapatid. At ang ending nun, mga kapatid, no, hahanapin mo yung pangalan mo dun sa ikalawang libro. Di ba? Yung tense, yung intense na part, di ba? Paghahanap ng pangalan. Ang sarap pakinggan, no, na ano na yan, okay yan, absuelto yan, nakasulat yung pangalan yan sa libro ng buhay. Ilang patong kaya ng kaso yun nandoon, natutubusin sa atin ng Diyos. I hope konti lang, no? Pero that's grace ng Diyos, no? Hindi naman siya kinukonsinde tayo, kaya nga pagka tinubos na tayo, hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan, di ba? Hindi natin sinasadya dapat yung mga kasalanan na ginagawa natin. Kasi pag sinasadya natin, inuunsulto natin si Kristo. Bakit? Kasi para bang hindi siya sapat para baguhin tayo, na parang hindi natin pinapahalagahan yung sakripisyong ginawa niya para sa atin, no? So pag humarap tayo dun sa hukuman ng Diyos at nagtanungan sila, no, na daming kaso na ito noon, di ba? Parang si Pablo lang, no? Daming kaso na ito, Pero makikita nila, no, na absuelto ka sa lahat ng kaso mo. Bakit? Kasi may nagbayad na nun. At makikita mo ang nagbayad na yon, walang iba kundi si Yahushua. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Ayan. Kaya dito hindi natin kinakaila, no, na bagamat tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos, pero ah lahat ng 'yon ay bunga na lamang ng ng mga natanggap nating mga biyaya, mga kapatid. Yung pagsunod natin. Hindi naman tayo sumusunod dahil hinahangad natin maligtas, no? Actually, sumusunod tayo dahil parte 'yon ng kaligtasang tinanggap natin. So ano ba yung mga pwede nating
i-offer sa Panginoon. According sa Romans 12:1, i-offer natin yung ating mga sarili bilang buhay at katanggap-tanggap na handog, mga kapatid. Kalugod-lugod at banal na handog sa Diyos, ating sarili. Wala tayong bagay na ihahandog sa ngayon. Wala nga tayong gastos ngayon, di ba? Wala ka namang ginawa ano yan para ano, kahabagan tayo ng Diyos sa araw na ito. So yung ating sarili, ibigay natin sa Kanya. At yung ginawa natin kanina, yung paghahandog natin sa pamamagitan ng pagsamba at pag-awit, mga kapatid. Sa Hebrews 13:15 to 16, yan. Ayan, ang sabi dito. Lagi tayong mag-alay ng papuri. Handog sa Diyos sa pamamagitan ni Yahushua. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng pagkakilala sa kanyang pangalan. Alam mo kapatid, kung meron ba tayong naiisip na sa tingin natin ano, pinaka matinding kasalanan na nagawa natin? Sige nga, isipin mo ngayon. Sa tingin mo, ano yung pinakamatinding kasalanan na sa tingin mong nagawa mo? Sa tingin natin, nagawa na natin. Naisip nyo na? Isipin ko lang yung sa akin kasi iniisip ko kayo eh. No, isipin ko yung sa akin. Hindi nyo naman kailangan sabihin, mga kapatid, no? Hindi nyo naman kailangan sabihin. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na kaya kang patawarin ng Diyos doon sa kasalanan na yan. At tinatawad ka na niya, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya kung iniisip natin na hindi tayo mapapatawad ng Diyos, itong araw na to yung pagpapatunay, mga kapatid, itong araw na to yung pagpapatunay na pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. At kaya ka nandito, hindi dahil para itaas ang sarili natin, no, kundi para alalahanin natin, no, yung kahabagan ng Diyos, kataas-taasan sa atin. Alalahanin natin itong araw na to bilang araw ng pagtutubos ng Diyos sa atin. Wala nang bagay pa na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos, mga kapatid. Kung babasahin natin yung Roma 8:31 to 39, basahin ko sa inyo mga kapatid. Gusto kong ma-realize natin lahat to, no? Ano pa ba ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang mga kalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa atin lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana ang lahat ng bagay sa atin? Sino ang makakapagharap ng paratang laban ng mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang napapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo, Yahushua ba, na namatay ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, tinuring nila kaming mga tupang kakatayan lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan o kalaliman, ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Yahushua na ating Panginoon. So there's nothing can separate us from the love of God, from the love of Elohim, mga kapatid. Walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos.
Inaral na natin, no? Tipan, batas, pagka, paghahandog, dress code, no? Habang lumalalim tayo sa pag-aaral, lalo natin nauunawaan yung ano eh, yung bagay, no? Yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. At nakaka-amaze kasi yung journey mo from zero hanggang dito, ibig sabihin tapat ng Diyos eh, sa buhay natin. Mga kapatid, hindi natin to, hindi mangyayari itong mga bagay na to kung hindi tayo kahabagan ng ating Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nandito kayo at bahagi kayo ng gawain na ito na hindi ko inisip na mangyayari pero pinangyari ng Diyos. So wala talagang imposible, no? Wala talagang imposible. Kaya hindi na tayo natatakot sa mga bagay na makapagdudulot sa atin, no, ng ng mga kapighatian dahil alam natin na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya alalahanin natin mga kapatid sa araw na ito kung paano tayo pinahabagan ng ating Diyos. Nakuha po ba natin? So ngayon, ah ah, hindi ibig sabihin na nag-aayuno tayo ay ah, wala na tayong gagawin. Kasi may bukas pa eh. 'Di ba? May bukas pa. At gabi ngayon, siyempre matutulog tayo. So bukas ano na yung mga dapat natin gawin. So hindi hindi naman tayo hihilata maghapon hanggang matapos yung pag-aayuno ng mga kapatid. So ano ba yung nais na pag-aayuno ng ating Diyos? Basahin nga natin dito sa Isaiah 58. Ayan, no? Sinabi ni Yahuwah, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trompeta. At ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasanggunin nila ako araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila ay maging malapit sa akin o sa Diyos. No? Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang mga pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahuwah, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. Di ba? At habang nag-aayunoy, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno ninyo humahantong lamang sa karahasan, kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko pakikinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihihipan ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag niyo dyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahuwah? Ganito ang pag-aayuno na gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabibilanggo, talagan ninyo ang tanikala ng mga inaapi at ng mga inalipin, palayain ninyo ang mga inaapi, baliin ninyo ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin, ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit, at ang mga nangangailangan, mga kamag-anak, ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayoy, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan, mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa. At sa inyong hulihan, papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahuwah. Sa araw na yon, di rin din ni Yahuwah ang inyong dalangin. Pag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, nandito ako. So, hindi lang siya
Iniisip natin kasi, no, kapag nag-aayuno tayo is nagiging banal tayo kagad. Iniisip natin na sa pag-aayuno na 'to, parang ano, parang may utang na loob ang Diyos sa atin kasi nag-aayuno tayo. Na parang required ang Diyos na sundin yung mga gusto natin sa buhay natin. Na kapagka humiling tayo sa Kanya, gagawin niya kasi nag-ayuno tayo, mga kapatid. So hindi pala ganoon, mga kapatid. Ang pag-aayuno pala hindi dahil para sa sarili nating kapakanan. Hindi para sa sarili lang nating layunin, no? Kung hindi, para gawin ng mga gawa, Diyos. Gumawa ng tama at mabuti, mga kapatid. Sumamba sa Kanya, no? Makiisa sa Kanya, alalahanin siya. Yun ang ibig sabihin ng pag-aayuno. Hindi ibig sabihin na nakasuot tayo. Kaya nga sabi niya dito, basahin natin ha. Ganyan ba ang pag-aayuno ng aking kaluluguran? Di ba? Yan ba ang araw na talaga napapakumbaba ang mga tao? Inihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong iniipan ng hangin? At mahiga kayo sa sako at abo? Di ba? Hindi naman niya hinihiling sa atin na gayahin natin yung mga parang ginagawa ng mga Muslim, no? O kaya ginagawa ng mga nagsisisi, no? Na suot ng abo, magsuot ng ganito, ganito gawin, no? Ang kaluguran ng Diyos, mga kapatid, ay nakikita niya sa puso natin. Tandaan natin, no? Kapag gumagawa ka sa Diyos ng isang bagay, tapos pansarili mo lang yung iniisip mo, tatanungin ka ng Panginoon eh, yan ba ang nakalulugod sa akin? Yan ba ang nakalulugod sa Kanya? Yes, may mga gusto tayong gawin, no? May mga gusto tayong mapangyari, mga kahilingan tayo sa Kanya, yung mga pinagpipray tayo ng mga bagay-bagay. Pero kung ginagawa mo yun dahil para ano yun, para sagutin yung mga prayers natin, o sagutin yung mga nais natin mangyari sa buhay natin, mga kapatid. Hindi yung para kay Yahuwah, para yun sa sarili natin. Nakuha po ba natin? So ngayon, kung may prayer tayo, unahin pa, unahin pa rin lagi natin, no? Na, na makuha natin, no? Yung favor ni Abba Yahuwah, yung Diyos natin. Kailangan natin kunin muna yung pabor sa Kanya. Kailangan maibigay natin, no? Yung nararapat para sa Kanya. Kasi kung bibigyan niya sa'yo yan, bibigyan niya sa'yo yan eh. Di ba? Kahit hindi pa nga natin hilingin, alam na niya eh. Pinapaalala lang natin, no? Kasi gusto natin mangyari. Di ba? Pero kung ginagawa natin ito, pag-aayuno, no? Para sa sarili lang natin, no? At hindi para sa kanya, hindi yun yung tamang pag-aayuno na nararapat para sa kanya. Dahil ang pag-aayuno na nararapat sa kanya, siyempre, kayo yung nasa sentro, mga kapatid. Hindi yung sarili natin yung nasa sentro. Nakuha ba ninyo? Ayan. Hallelujah. So ngayon, mga kapatid, alam na natin yung mga bagay na napag-usapan natin about sa araw ng pagtutubos at alam ko na unawaan na ninyo yung importansya at simbolismo. Actually, yung simbolismo niya, yung huling paghuhukom talaga. Yan talaga yung panahon na tatanggapin natin yung pangako ng kaligtasan, mga kapatid. So ngayon, meron lang tayong assurance na ligtas tayo sa pamamagitan yun ng selyo ng banal na spirito according sa ating mga inaral, no? Yung selyo natin, yung banal na spirito, di ba? Pero yung kaganapan ng lahat ng bagay na yon, mangyayari yon sa Judgment Day. Doon talaga natin makakamit, no? Yung kaligtasan dahil nga nakasulat yung pangalan natin doon sa libro ng buhay.
Nakuha po ba natin? Hallelujah. So ngayon, mga kapatid, tayo ay mananalangin at bibigyan ko ng pagkakataon yung bawat isa na manalangin din na ah, patungkol dito sa gawain na ito, mga kapatid. Bibigyan natin ng pagkakataon bawat isa na na alalahanin yung mga bagay na kung gaano kabuti ang Diyos natin sa ating buhay, no? Kung gaano siya kung ano yung sakripisyong ginawa niya para sa atin. At alalahanin natin na kung paano tayo tinubos ng ating Panginoong Yesus'a. Lahat ng yan dahil sa pag-ibig. Lahat ng yan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay mananalangin ngayon. Hallelujah. Tayo ay yumuko. Ah, aming Ama na dakila, nagpapasalamat kami sa gabing ito na mulit muli pinaunawa mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Pinaunawa mo sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahan loob. Sa pamamagitan ng ng araw na ito, ng ginugunita namin na araw ng pagtutubos, Day of Atonement. Niloob mo ang tao na makabalik sa iyo sa pamamagitan ng mga paghahandog. Niloob mo ang tao na magbayad ng kasalanan para maging matuwid at maging ah, mailagay muli sa karapat-dapat na kalalagyan para sa iyo. Sa lahat ng kasalanan namin, Ama, hindi na namin mabilang kung ano yung mga kasalanan namin. Hindi na namin, yung iba nga, Ama, hindi na namin maalala yung mga kasalanan namin. Pero alam niyo lahat ng bagay. Alam niyo lahat ng mga kahinaan namin. Alam mo lahat ng mga paghihirap namin. Alam mo lahat ng mga shortcomings namin sa faith. Alam mo lahat, kahit yung mga lihim ng puso namin, Ama, lahat ng yan alam mo. At lahat ng yan, alam namin na ipagsusulit namin sa iyo, sapagkat alam mo lahat ng bagay. Salamat at pinaalala mo sa araw na ito na lahat ng bagay na maiisip namin na nagawa namin sa aming past, kaya mong patawarin, kaya mong kalimutan, kaya mong linisin sa aming puso, kaya mong alisin sa aming puso. Kahit yung mga bagay na kahit kami hindi namin maisip na mapatawad ang sarili namin, Ama. Lahat ng yan, tinanggal mo, nilinis mo, pinatawad mo, tinubos mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na pinakamamahal. Salamat, Ama, sa araw na ito. Inaalala namin ang iyong sakripisyo sa pagsugo ng iyong pinakamamahal na anak. Inaalala namin ang ah, sakripisyo ng aming Panginoong Yahushua dahil sa pag-ibig, dahil sa malasakit, dahil sa iyong kagandahang loob. Ikaw ay ah, nalumbay, nalungkot, nasaktan sa lahat ng nakita mo, sa lahat ng nasaksihan mo diyan sa langit habang ginaganap ng aming Panginoong Yahushua lahat ng mga misyon niya dito sa lupa. Lahat ng yan tiniis mo upang tubusin kami sa kasalanan namin, Ama. Kami nagpapasalamat, hallelujah, dahil binigyan mo kami ng pagkakataong ma-realize at maranasan ang kahabagan na ito. At yun din ang nais ng puso namin na maibahagi ito sa lahat ng manonood, sa lahat ng nakakapanood ng gawain na ito, saan man kayo naroroon. Mahal kayo ng Diyos at nais niyang ah, makabahagi, makibahagi kayo sa sa kanyang iglesia na itinatag sa pamamagitan ng kanyang anak. At kami ay nakikiisa sa gawaing ito bilang mga anak ng Elohim at kami ay bahagi ng kaharian at sambahayan ng Diyos
alam namin, alam nating lahat na itong mga bagay na to na pinagpapagal natin, itong mga pagsunod natin na to ay merong kahihinatnan pagdating ng panahon, ng tamang panahon. At ang hinihintay namin pagbalik ng aming Panginoong Yahushua. Lahat ng bagay na to ay malaya namin magagawa. Kung sa ngayon, Ama, nakikita mo na hindi pa nagaganap ng mga kapatid, kahit kami, kahit ako, I pray and I hope na makita mo sa puso ng bawat isa yung desire na makasunod, yung pagsusumikap na makibahagi, Ama, na magbigay ng kaluguran sa iyo, na makasunod sa iyong utos bilang bahagi ng aming pag-ibig sa iyo. Nauunawaan namin na ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kaya nga itong ginagawa namin ay pagbabalik lamang ng pagmamahal na naranasan namin mula sa iyo. Alam namin na hindi mo kami pababayaan at iiwanan. Alam namin na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig at hindi kami ah, kayang alisin sa aming katatayuan at kalalagayan. We cannot be moved by the works of the enemy dahil kami ay nasa ilalim ng iyong kahabagan at kapangyarihan sa aming Panginoong Yahushua na siyang gumagabay sa lahat ng bagay sa amin, aming sinusundan ng katuwiran, ng kabanalan. Salamat po, Ama. At hanggang sa aming pagtulog ay mangusap ka sa amin, Ama, sa mga bagay na nais mo pang baguhin, sa mga bagay na nais mo pang isaayos, nais mo pang ganapin namin, na nais mo pang pagsisihan namin, Ama. Nawa makita mo ang pagsusumamo at pagpapakumbaba ng iyong mga anak sa araw na ito. Hallelujah. At kami ay nagpapasalamat sa katagumpayan ng mga gawain na tulad ng ganito, Ama. Pray na sa susunod na mga gawain, sa susunod na mga kapistahan muli, ay maging bahagi muli ang bawat isa. At kung loloobin may madagdagan pa po kami ng, ng iilan pa yung mga kapatid namin na wala dito, I pray for them na mapanood tong video na ito. Hanggang bukas, Panginoon, Ama, na mapanood po nila upang makabahagi pa sila na hindi natatapos tong araw na ito ay maunawaan nila ang ibig sabihin ng araw ng pagtutubos. Salamat po. We have the confidence na sa araw na itinakda mo, Ama, makatitingin kami ng may pag-asa sa iyo na, na hindi kami magiging bahagi ah, ng ikalawang kamatayan sapagkat nangako ka sa amin at kami ay nagtitiwala na sa pamamagitan ni Yahushua ng aming Panginoon ay kami ay meron ng kaligtasan. Hallelujah. Salamat po, Aba. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Patatalihin mo sa presensya ng pag-aayuno. Bigyan mo po ng kalakasan na mapagtagumpayan ang araw na ito hanggang sa kinabukasan naman ng pag-aayuno. We ask for good health sa bawat isa. Hallelujah. At yung protection mo din, Ama, habang ginaganap namin ito. Alam naman namin na kung para sa iyo, Ama, hindi mo kami ipapahamak sa mga bagay na tumutukoy sa pagsunod sa iyo. Hallelujah. Salamat po. Turuan mo kami na magmahal at mahalin ka ng higit sa lahat, Ama. Mangusap ka sa amin. At gayon na rin gumawa ng mga bagay na pag-ibig naman sa aming mga kapwa at mga kapatid. At ikaw ang manawalhati sa lahat ng mga bagay na ito, Ama. Tinataas ka namin, sinasamba ka namin, minamahal ka namin. Ito lang ang aming samat na langin sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. Ayun na po mga kapatid, binabalik ko na po sa ating host. Hallelujah.